levels, junior high school and senior high school. So, yung non-teaching, talagang tutulong siya sa punong guro or sa principal sa pagle-liquidate, sa paggawa ng report, sa pag-aayos ng kung ano-ano pa man sa school, kagaya ng, syempre, napakaraming reports from na hinihingi ang central office, regional office, and division office in all aspects, halos lahat ng subject. Pwera na dyan yung brigada eskwela, yung mga DAPA school program, syempre napakarami pang mga mga contest buwan-buwan, at sa lahat yata ng asignatura merong contest. Okay? So, mga teachers naman, refer to those occupying teaching positions directly engaged in teaching or delivery of instruction and the elementary and secondary levels, high school and junior high school. Ang ibig sabihin, sila talaga ang magtuturo sa mga bata. Sila ang mamamahala sa mga bata sa buong araw. Sila ang magtuturo. Halimbawa, kinder. Half day ang kinder, and then grade 1, 2, 3, talagang matindi ang trabaho ng mga yan. Primary, and then intermediate, and then pupunta naman tayo sa grade 7, 8, 9, and 10 hanggang makarating ang mga bata sa senior high school. So ganun po yung mga, pero halimbawang kagaya namin, nasa integrated school ako, so yung nasa junior high school, kung halimbawang kulang kami sa senior high school, pwede siyang magturo doon or vice versa. Okay? So, ito yung mga guidelines and procedures na ibinigay ng DepEd order. Removal of administrative task. Ang ibig sabihin, tatanggalan from doon sa ginagawa ni teacher. Halimbawa, ginagawa niya ang mga ito dati, kailangang mawala na sa kanya, matanggal na sa kanya. Okay, ano-ano ba yung mga tatanggalin na sa mga teachers na dati na nilang ginagawa na administrative tasks ayon sa DepEd Order number 2. Unang-una ay ang personnel administration. Tumutulong ba siya sa pagle-liquidate or tumutulong ba siya sa paggawa ng mga iba't ibang reports? Okay, liban doon, property or physical facilities custodianship. Mabigat din kasi ito kasi kagaya nga ng nakita ninyo, 'di ba? Yung recent post ko, ang daming mga upuan na ibinibigay, hindi lang upuan, mga libro, mga laruan. Hindi nagkukulang ang DepEd. Talagang mga laptops, mga tablets, talagang nagbibigay siya ng mga kailangan ng eskwelahan. Buildings, 'di ba? Classrooms, lahat ng gagamitin sa school. So, mga modules, mga libro. So, talagang napakabigat na trabaho rin ito. Yung ibibigay kong na halimbawa na lang itong modules, Diyos ko. Talagang inaayos nila ito, binibilang kung ilan. Syempre, gagamitin yan every day, every quarter. Kailangang intact pa rin siya doon sa lalagyan. And hindi na dapat teacher ang namamahala sa pag-conduct ng inventory and others. That's letter B. And ang susunod, general administrative support. Siyempre, kailangan din namin ng tutulong sa amin. Kagaya ng sinabi ko, kung malaking eskwelahan, just like yung sa akin, it's an integrated school. Kinikater ko kinder to grade 12. And hindi lang yon. Marami pa kaming mga special programs. So, talagang it is a school with many schools. So, kailangan talaga ng administrative support, tutulong sa akin para mag-prepare ng mga sangkatutak na reports. Okay? Financial management, syempre hindi trabaho ni teacher ito. Hindi siyang magle-liquidate, na i-report lang sa kanila kung saan napupunta yung MOOE, pero hindi siya dapat ang gumagawa ng cheque or whatever, kasi trabaho na ito ng accounting section sa malaking eskwelahan. Pero sa kagaya sa amin, meron akong administrative officer at siya talaga siyang nagchicheke, siyang nagre-ready, saan pupunta yung budget for the month with my guidance. Syempre nagbabalanse sa bangko, may bank reckoning, and
syempre, lahat-lahat ng mga gawaing may transaction sa bangko. Records management. So, nangangailangan na rin talaga ng dito, ng talagang ibang gagawa dito, hindi na ang mga teachers. Mabigat din ang records management. At the end of the school year, lahat ng files ng nandun sa isang room or doon sa record section, siya everyday may kumukuha ng kahit na anong certificate. Certificate of enrollment, magtra-transfer o lilipat o kaya may papasok din, trans in, trans out, and yung mga documents ng mga nag-aral na lumipat or lilipat pa lang, or mga documents ng mga graduate na long time ago at kailangan na naman nila dahil mag-abroad sila. So itong records management, mabigat ito at hindi talaga trabaho ng teacher ito, dahil si teacher nandun sa faculty room at naghahanda ng kanyang mga gagawin during his or her vacant. At pag elementary naman, walang bakante yan. Kasi, sila, what do you call this? Nakafocus sila sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na kinder to grade 3. Okay, program management. Talagang trabaho na ng trabaho na ng school head itong program management. Ipapaalam na lang niya sa mga teachers kung ano-ano ba yung mga programa ng eskwelahan for the school year in order to address the prevailing or most urgent needs of the school community. So, feeding program, so inalis na rin nila ito. Okay, sa totoo lang sa amin, iba na talaga, iba na ang nagdi-distribute ng mga feeding nagdi-distribute ng mga ibinibigay ng aming division ng mga bread, mga rice, at kung ano-ano pa, mga milk, kasi meron kami every Monday, tuloy-tuloy. Ganon din yung school feeding, syempre. Okay, yung mga parents nang tumutulong dito at mga utilities natin. Sila na talaga ang nagmaman ng ating school feeding program at ang ating division feeding program. School DRRM, ito. Kasi importante ito, lalo na sa panahon ng sakuna. Okay, every now and then, may earthquake drill, merong mga kung ano-ano na kailangan i-announce, at kung ano-ano na kailangan i-focus teach din. So, kinakailangan din yung mga teachers dito. Pero yung pamamahala ng buong SDRRM, kasi talagang malawak ang SDRRM for the safety and security of the children. Kailangang very intact ang school SDRRM. Okay, so tinanggal na rin yon sa mga teachers. And other related programs na meron sa school, kasi napakarami po. So, to augment the non-teaching personnel, ano naman yung ginawa ni DepEd para talagang matugunan? Kasi tinanggal na lahat yun sa mga guro. So, ito yung mga ginawa upang madagdagan ang mga tao sa eskwelahan na gagawa ng mga dapat na gawin ni teacher. So, schools may hire personnel under contract of service. Ito, may mga schools na nabigyan sa amin, contract of service or job order. In my school, meron tayong mga job orders. Kasi syempre, it's a mega large school and it is an integrated school, which may be charged either against maintenance and other operating expenses or the so-called MOOE or other alternative sources of funding. So, ayon sa central office, they will conduct policy orientation. They will monitor the implementation of this DepEd order. I-assess din nila yung klase ng implementasyon na ginawa ng bawat region, bawat division and schools. And syempre pa, magbibigay sila ng tools to enhance policy implementation. So, ayon sa regional office, the regional office will adhere to the policy guidelines by schools, division offices, prepares regional implementation plans, and submit reports with recommendations regarding the policy. Schools division office naman, they will ensure the adherence to policy guidelines by schools, coordinates with local government units for staffing,
revisits functions requiring reports, provides technical assistance to school personnel, and conducts personnel and workload audits. At ginagawa na ng division namin ito. Talagang nagsasubmit kami ng SF7. Nakikita nila kung talagang tama ba ang load ng mga teachers. May overload ba? May underload ba? Meron bang walang ginagawa? Parang ganon. So, kailangan talaga maayos ang lahat. And then, sa mga schools naman, schools through the school head will ensure the strict compliance with teacher workload, strengthen monitoring and evaluation of policy implementation, and carry out their roles within the framework provided by the policy. Actually, talagang inimplement na po natin ito. Pati yung pagfo-photocopy ng test paper, talagang inalis na rin natin sa mga teachers upang mas gagaan ang kanilang buhay at everyday sila ay masaya, fresh na fresh in entering their classrooms. So, DepEd Order number 2 Series of 2024 under the matatag agenda of the Department of Education is committed to enhancing the delivery of quality basic education while promoting teacher quality and teacher welfare. So, salamat sa ating DepEd Secretary kasi talagang pinapahalagahan niya ang mga guro. Mahal na mahal niya ang mga guro. Habang iniisip niya na kailangang ma-deliver ng maayos ang edukasyon sa buong bansa, hindi rin niya kinalimutan ang kapakanan ng lahat ng mga guro sa buong bansa. So, in this regard, the department issues the enclosed guidelines on the immediate removal of administrative tasks for public school teachers. Bago tayo magtapos, gusto ko lang ding sabihin sa lahat ng mga guro na nagpa-follow sa atin na syempre, yung trabaho natin, kagaya ng classroom management, syempre, nandun pa rin yan. Hindi ibig sabihin na parang nasa university na tayo, na wala na tayong mga ibang mga tungkulin. It is still in place yung pagpasok mo sa classroom, you're going to check the attendance, you're going to check on your learners, you're going to check on the ambience of the classroom. You need to check the cleanliness of the classroom, hindi lang sa loob, sa labas, sa harap, sa likuran, pati syempre yung mga palikuran, kasi hindi naman po lahat ng mga schools ay kayang kumuha ng maraming sanitation engineers, or hindi naman po lahat ng schools ay kayang magbayad ng mga gagawa ng mga ito. So, hindi ibig sabihin na si teacher ang gagawa ng mga yon. Iga-guide niya ang mga bata para matulungan siya sa mga ganong klase ng gampanin. At syempre pa, napakabuti dahil ang mga bata ay madidisiplina rin. Matututo din sila kung ano ba ang malinis na kapaligiran at maayos na kapaligiran. Syempre pa, marami pa rin ibang ginagawa kasi si teacher. Kailangan pa rin niyang mag-prepare ng mga forms, kagaya ng report cards, Form 138, ang kanyang Form 10 or Form 137, at marami pang forms. Syempre, mag-check pa yan, magko-compute pa ng grades yan at the end of every quarter. And syempre pa, makikidil pa yan sa mga parents. May mga feedbacking tayo sa mga parents. Hindi lang yan nangyayari every quarter. Nangyayari yan every day. So, talaga naman, their followers, ang mga guro ay talagang mga bagong bayani ng ating bansa. So, sa lahat ng mga guro na nakikinig ngayon, keep up the good work, dear fellows, and sana makatulong ng malaki ang bagong DepEd order na ito sa ating lahat upang tayo ay masaya at laging may ngiti sa ating mga labi pagpasok natin sa mga gates ng ating mga eskwelahan, at pag-uwi natin sa ating mga pamilya ay ganun pa rin ang eksena. Napakasaya natin, kaya pa rin nating ngumiti. So, sana ay may naitulong
ang video natin na ito. For more, you can now subscribe